This is an illegal coup d'etat. Oh my God. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. Kahit na senador ka, crime, magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. Kung kaya nung usa, bibit-biting kita, kukwilihan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Hello, Architect Boy Marcilia. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pansinin nyo itong claim ni Kapit Tuko Cayetano. Yung mga sinasabi niya palagi na siya pa rin ang Senate President, kailangan ng 13 votes, wala namang kumokontra doon. Walang debate doon. Yun ang claim niya na 13 ang kailangan boto para palitan siya. Tama naman yun eh. Hindi tayo magdidebate doon. Pero, hindi naman talaga siya pinalitan. Kasi alam nyo, ang style nitong si Cayetano, dadalhin niya palagi yung kanyang diskurso, yung kanyang pananalita, doon sa pabor lang sa kanya. Yung mga hindi pabor sa kanya, hindi niya babanggitin. Hindi niya binabanggit dito na hindi kailangan yung 13 votes para i-declare na bakante ang posisyon ng SP. Yun ang hindi niya binabanggit. Palagi niyang pinagdidiinan, kailangan ng 13 votes para siya ay palitan. Hindi pa po siya pinapalitan. I-declare lang bakante yung posisyon niya. At hindi kailangan ng 13 votes dyan. Kailangan lang ng majority ng present na mga senador para i-declare vacant lahat ng posisyon kasama yung posisyon ng Senate President. At ang basihan ng pagbilang ng majority diyan sa Senado, yung majority na binibilang pag nandiyan na yung session, ang basihan po niyan yung nangyari noong March 4, 1949. Ito yung kaso nung then Senate President Abilino at versus Cuenco. Ito yung nagkaroon ng sa kanya, nagkaroon ng usapin laban sa kanya, itong si Cuenco. At ito ay naging landmark case. Ibig sabihin, naging basihan ito ng mga dumating pang mga argumento tungkol diyan sa pagkakaroon ng quorum diyan sa loob ng Senado. Itong grupo ni Senate President Abilino during that time, nag-walk out. Totaling 10 kasama na siya. 9 senators plus itong si Abilino. Nag-walk out. Pero may naiwan na 12 senators. At ito ang nag-constitute ng majority. During that time, 1 senator was abroad and 1 was in the hospital. So, ang total count nila na able to attend the sessions 22. Ang working majority quorum ay ibinase sa 22, which was 12, at nagkaroon nga sila ng capacity to declare all seats were vacant, kasama na yung seat ng Senate President. Similar nga sa nangyari ngayong present time. At during the time, nag-elect sila ng acting Senate President in the person of Jesus Cuenco. So, nung panahon na yan, nagpetisyon ang grupo ni Abilino sa Supreme Court. At alam naman natin na ang Supreme Court ay part ng judiciary na co-equal sa Kongreso at co-equal sa executive. So, ang naging stand ng Supreme Court initially ay huwag makialam dahil ito ay internal problem ng kanilang co-equal branch ng gobyerno. Hindi muna sila nagdesisyon dyan. Hindi sila nakialam. Gusto nilang maayos ng Senado yung kanilang internal problem. Kaya lang, naging very persistent or nagtagal ang problema nila. Kaya maaring hindi pumasok ang Supreme Court dahil nga naantala na yung trabaho nila at naapektuhan na ang bayan, naapektuhan ang mamamayang Pilipino. So, later on, nakialam sila at nag-decide sila in favor of the Cuenco Group. They upheld the action of the Cuenco Group na ang kanilang basis ng quorum ay tama. Naging issue rin dito yung 12 senator constituting the quorum. And according to Google, and I quote,
This case is continuously cited in modern Philippine politics whenever factions within the legislature clash over the power and majority blocks. It affirms that the Senate retains the power to internally organize its leadership and defines how a majority is calculated when certain members are lawfully absent or unable to participate. Off quote. Simply put, pag i-translate sa Tagalog, yung nangyari kay Abilino versus Cuenco, hanggang ngayon, sila yung reference na ginagamit. Sila pa rin yung nagiging basihan pag nagkakaroon ng clash or pagtatalo tungkol sa pag-establish nga ng majority at saka ng minority or yung pag-establish din ng quorum. At sinasabi rin dito na sila-sila rin among themselves sa Senado ang merong kakayahan para sabihin at i-organisa kung sino ang pwedeng maging leader at paano nila kukwentahin yung majority among the members. At base nga yan doon sa mga senador na makaka-attend at hindi makaka-attend lawfully. Ibig sabihin, base sa batas, sa kanilang mga gagawing pagdinig diyan sa Senado. At ito pa ang pinakamagandang basihan. Noong 2015, nagkaroon din ng ganyang pangyayari sa Senado. At ang maganda rito, ito mismong si Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ay mga miyembro ng Senado. Nangyari yan noong 2015 kung saan 4 na senador ang abroad at 3 ang nakadetine. Noong time na yon, ang presidente ng Senado ay si Senator Frank Drilon. At na-establish nila, sila among themselves, in-establish nila at pumayag ang general membership ng Senate na ang pagbabasihan ng quorum ay 17. Yung mga may kakayahan pumasok at naando doon sa Senado mismo, doon sa plenary hall. 17 ito at ang quorum nila that time ay 12 senators. At yun na nga, naando doon ang magkapatid na Cayetano na hindi nagreklamo na ngayon ginagawang issue nitong magkapatid. Nandun sila, wala silang reklamo na ang quorum noon ay base sa 17 at ang quorum ay 12 senators. At malinaw na malinaw sa rules na pag meron kang 12 senators, pag meron kang quorum, pwede mong desisyonan ang lahat ng activities ninyo sa loob ng Senado. At yung pagde-declare ng all seats vacant ay legal. Marami ng mga legal luminaries ang nagsabi at nagkumporme diyan. Kasama na yung Integrated Bar of the Philippines. Kasama na yung mga deans, kasama yung mga law experts, kasama yung mga profesor katulad ni Tamase. At nag-a-agree sila, ang ginawa nitong grupo nila, Senator Tito Soto, ay legal at may basihan sa konstitusyon at sa jurisprudence. Kaya hindi ko maintindihan saan nanggagaling itong si Senator Cayetano sa kanyang mga argumento. Well, of course, alam na alam naman natin ang style itong si Senator Cayetano. Tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Inquirer. Sila nandun. Ang Alan Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin, tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTV boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate 2, pero nothing about Cayetano is still Senate President. Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplaska. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano still. Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Baco's estate. What's my point here?
if you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But At naging problema rin ni Cayetano yan. Nung nagkaroon sila ng agreement nitong si Lord Velasco, ang nag-ayos pa nito si Digong Duterte na magkaroon sila ng term sharing sa pagiging Speaker of the House. Naghati sila doon sa term ng pagiging Speaker. At nung time na tapos na ang term nitong si Alan Peter Cayetano, gumawa na siya ng katakot-takot na paraan. Huwag lang siya matanggal sa upuan. Under dyan, pinadlock niya yung Kongreso para hindi makapasok. Yung hindi niya kakampi. Pero dahil dyan, no, ako po ay magpa-file muli ng pangatlong kaso na laban sa kanila kasi lalo na yung kanina, isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano dun sa libel case na ipafile ko. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Makikita mo to mga palusot niya alam nyo, yung panahon ni Duterte, tayo lahat, mulat na mulat tayo. Doon sa patayan na yun, araw-araw. Hindi na tayo pwedeng bulahin na pagkaparehas ng panahon ni Pinoy at panahon ni Digong. Ang laki nung kaibahan. At siya mismo, nagdedepensa siya nun. Dinidepensahan niya yung mga patayan nun. Kaya, huwag kayong magpapaniwala man lang, magpapaniwala kay Senator at ex-Senate President Cayetano. 12 constitutes a majority. Tinawaran niya nung senador pa ako, nung si Senator Drilon ang Senate President. Yan sila, Cayetano, senador na sila nun. They did not question the legality of 12 senators constituting a quorum. O ngayon, nung na-establish na yon, na legal yon, nag-move ang isang senador, in this case, ginawa ni Senator Soto, nag-move siya to declare all elected positions vacant. Simple majority lang yon. Walang nag-oppose, so it was adopted. Therefore, tanggal na kagad sina Alan Cayetano as Senate President, Pia Cayetano as Blue Ribbon Committee Chairman. Walang kaduda-duda yon. Knowing si Cayetano, classic yan, hindi yan basta-basta bumibitaw sa poder. Ginawa niya yan ng Speaker ng House of Representatives. Nung tapos na yung termino niya at kailangan niya nang ibigay kay Congressman Lord Velasco based on their term sharing agreement, gumawa ng kung ano-anong gimmick, pinandado yung House of Representatives at kung ano-anong mga ginawa para lang hindi niya ma-turn over. Ganun din niya ngayon, hindi niya matanggap na tanggal na siya sa pwesto. So parang in denial phase pa siya ngayon. Ganyang klaseng tao ito si Alan Peter Cayetano. Kapit tuko talaga ito nung araw pa. At kung hindi lang siya napagalitan ni Digong Duterte, hindi mabibitaw ito. Ganyang klase ito si Alan Peter Tuko Cayetano. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan ang pinanggagalingan ng yabang nitong si Cayetano. Dahil kung titignan mo yung setup sa Senado, parang rin yan parang korporasyon, no? Na para bang kung maka-akto itong si Alan Peter Cayetano, parang pag-aari niya ang Senado. Kumbaga, kung itatranslate natin sa korporasyon, parang akala mo, family corporation ang tingin niya sa Senado, na kung saan siya ang may-ari. Kaya yung mga ibang tao, miyembro ng corporation, mga dami niya lang. Parang ganun ang trato niya. Parang siya ang lahat ng may desisyon sa Senado. Gaya rin nga ng sinasabi natin na parang family corporation, na kung saan pag ikaw yung head of the family, ikaw ang nag-put up ng kumpanya, yung miyembro ng pamilya at saka yung miyembrong inilalagay mo sa korporasyon na mga shareholders, walang say. Lahat manggagaling sa iyo. Ganito po ang trato nitong si Alan Peter Cayetano dito sa Senado. Sa totoo lang, itong Senado or itong Senate President, wala pong power ito na hindi manggagaling sa body mismo, sa majority ng miyembro ng Senado. Ang pinanggagalingan ng power niya, nasa majority members din. Kaya kung tutuusin, itong Senate President, ang primary function nito ay maging isang presiding officer lang. Kung pagbabasihan natin yung tamang trato sa pag-handle ng pagiging Senate President. Gaya nga sa isang legitimate na corporation, pag ikaw yung chairman of the board,
Ang primary function mo ay mag-preside ng meeting, maging isang presiding officer. Para ang mga meetings nyo, ang proceedings na ginagawa nyo diyan sa mga board meetings, ay magiging gabay ka para maging maayos ang takbo ng inyong meeting. Yan po ang primary function ng Senate President. Isaayos mo yung mga business na ginagawa nyo diyan sa Senate Hall. At isa pa sa prime function nito ay i-oversee or i-supervise yung iba or limited administrative work sa loob ng Senado. Pero ang paggawa ng batas, paggawa ng rules, pagpili ng committees, at kahit sa pag-a-assign ng Senate Secretary at Sergeant at Arms, yan po ay desisyon ng Senate body. Hindi po yan pwedeng desisyonan mag-isa ng Senate President. Kaya itong inaarte nitong si Alan Peter Cayetano na pagiging diktador, parang pag-aari niya ang Senado. Sumasaksak sa ulo niya ang pagiging Senate President niya, nalilimutan niya na ang power ng kanyang posisyon ay ibinibigay lang ng majority sa kanya. Wala po siyang magagawa kung ang majority ay hindi sasang-ayon sa kanya. Yan po ang katotohanan. Kaya yung pagkakaalis niya sa upuan bilang Senate President, lawful po yan, legal po yan, dahil ang majority ang nag-decide. Ang usapin lang dito, tama ba na ang basihan nitong grupo nila Sherwin Gatchalian, nila Senator Tito Soto, ang basihan ng majority ay tama or legal. Kung tama at legal yan, tama ang desisyon nila at tama ang kanilang ginawa na pagdideclare nila na all seats are vacant. Legal po yan. So, lumalabas talaga ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, hindi na Senate President. Pero yung argumento niya na kailangan nyo ng 13 votes para palitan ako, totoo po yun. Hindi naman siya pinapalitan. Doon niya dinadala yung argumento. Kumbaga, binibigay niya yung argumento niya na half truth, half lie. Para meron siyang atrasan pagka kukumprontahin na siya. Kasi ang ginagawa niya ngayon, since hindi siya umaharap sa plenary, hindi siya madibate ng tao, hindi siya madibate ng mga senador. Umaharap lang siya doon sa TV, doon sa Facebook, at dito sa hearing niya sa ginawa nilang bogus hearing ng Blue Ribbon Committee na bogus nga at hindi legal. Nagsalita siya ng nagsalita dyan, pati si Marcoleta, pati si Pia Cayetano, dahil walang makakapag-argue sa kanila. Pero hindi sila makakaharap ngayon. Dito sa plenary, kung saan ididebate sila, hindi nila kayang depensahan yung kanilang posisyon. I'm sure of that, hindi nila kayang depensahan ang kanilang posisyon dahil nasa mali sila. Lumilitaw yung kanyang desire na maging diktador. Yung nasa nature niya ang pagiging diktador, or nakita niya na nalusutan ni Digong Duterte. Kaya lalong naging firm sa kanya na pwede akong maging diktador. Dahil nakita niya sa mga idol niya, katulad ni Digong Duterte at nitong si Sara Duterte, na walang respeto sa lahat ng mga government agencies, sa lahat ng tao na hindi ayon or hindi sang-ayon sa kanilang opinyon. Wala silang respeto. Ang nire-respeto lang nila yung sarili nilang opinyon. Hindi niya matanggap ang pagkakatanggal niya bilang Senate President. Pero, ito nga, kung i-analyze natin ang pagkatao niya, mga kababayan, isipin nating mabuti ito. Hindi ito paninira. Pero kahit mga DDS followers kayo, ito yung taong sinusuportahan ninyo. Ito ang obvious na ipinaglalaban ni Alan Peter Cayetano. Ito ang stand niya. Na dapat malaman ninyo, mga kababayan ko, whether kayo ay mga pro-Duterte, anti-Duterte, at mga kung tawagin ay DDS. Liliwanagin ko sa inyo, i-define ko sa inyo, anong klaseng tao itong si Alan Peter Cayetano. At sino-sino yung mga taong sinusuportahan niya. Number 1, itong si Digong Duterte na nasasakdal ng crime against humanity doon sa The Hague.
Ang stand dito ni Alan Peter Cayetano, ito daw ay kidnapping at out of jurisdiction ng ICC. Wala daw jurisdiction or walang kapangyarihan ng ICC na arestuhin itong si Digong Duterte. Pero dapat bang ganyan ang paningin ng senador ng bayan? Public servant na pasweldo ng mamamayang Pilipino na completely i-disregard niya ang libu-libong biktima na kapwa niya Pilipino. Ganyan ang sinusuportahan na ideya nitong si Alan Peter Cayetano. Ganyang klase ng tao ang sinusuportahan nitong si Alan Peter Cayetano. Pangalawa, crime against humanity din ang kasong haharapin na pinagtataguan ngayon ni Bato de la Rosa yung kanyang warrant of arrest. Pareho rin ang stand nitong si Alan Peter Cayetano. Wala daw jurisdiction ng ICC na alam naman natin na ang kasong ito ay naumpisahan pa noong time na tayo ay miyembro pa ng ICC. At yung time na kung saan sila ang nakaupo sa power. Kaya hindi question dito bakit hindi daw dito i-dinemanda itong si Bato de la Rosa at itong si Digong Duterte. Kasi nga, nung umpisahan ang investigasyon dito, nung umpisahan ng mga mamamayang Pilipino ang reklamo rito, ang nakaupo ay ang mag-among si Bato de la Rosa at si Digong Duterte na imposibleng maimbestigahan ang kasong ito sa Pilipinas noong panahon na sila ay nasa pwesto, na mamanipulate nila lahat. Pati yung mga police report, lahat yung mga ebidensya, ginagawa nila ng paraan para hindi matukoy kung sino ang mga pumatay dito sa mga kawawang biktima. Kaya imposible na dito i-file ang kaso, kaya walang choice sa mga tao, pati ang mga abogadong tumulong dito, kundi i-file ang kaso doon sa ICC, na kung saan dati tayong miyembro. At bago umaalis ang pagiging miyembro natin, na ginawa ng paraan din itong si Digong Duterte, dahil nararamdaman niya na magkakaroon siya ng kaso, may mga magpa-file ng kaso doon sa International Court, sa ICC, biglang-bigla niyang dinesisyonan na i-pull out ang ating membership during that time. Ito pa, ang pag-aresto kay Jingo Estrada, na sinasabi rin ng kampo nila na ginagawa lang ng Malacanang at ng Sandigang Bayan laban daw sa grupo nila. Isipin mo, yan ang sinasabi ko na lahat ng nakapaikot na agencies ng gobyerno sa kanila, lahat ng mga tao na gumagawa na hindi nila kagustuhan or hindi pabor sa kanila, lahat yan masama para sa kanila. Lahat yan ay mga sinungaling, lahat yan ay gumagawa ng illegal. Sila lang ang tama, sila lang ang legal. Ganitong klase po itong si Alan Peter Cayetano. Walang respeto sa lahat ng agencies, sa lahat ng tao na hindi in conformity sa mga ideya nila. Number 4, itong pang-apat na malaking kaso na kitang-kita natin ang pagsuporta ni Alan Peter Cayetano. Ang kaso ni Sara Duterte, openly ipinaglalaban niya. Cases like plunder, malversation, unexplained wealth, grave threat, lahat ng yan ipinaglalaban ni Alan Peter Cayetano na sinasabi niyang hindi totoo ito. Ito ay politika. At sa lahat ng mga ikinikilos at ginagawa niya, kitang-kita natin na ang plano nila rito ay gawa na ang paraan kung hindi maabsuelto ay matigil ang pagdinig nito. Yan po kitang-kita natin lahat yan. Base sa mga ikinikilos, pananalita nitong si Alan Peter Cayetano. Ganyang klase po, mga kapatid, mga kababayan, pinagdidiinan ko sa inyo, lalo na kayo mga DDS na hindi naman kayo nakikinabang dito sa mga taong ito at kasama kayo sa naapektuhan. Lahat tayo ay magdurusa sa ginagawang kabulastugan, sa mga illegal at maling pagsuporta nitong si Alan Peter Cayetano sa mga nasasakdal, sa malalaking krimen na bukod dito sa Pilipinas ay meron pa sa International Court. At later on, makikita pa natin dyan yung pagsuporta niya dito kay La Bongo, kay Joel Villanueva, at hindi ko sure kung anong gagawin niya dito kay
Senator Chis Escudero na pumunta na sa kabilang kampo. Yan ang hindi ko alam. Kasi nung una, siyempre, aalagaan niya yan. Susuportahan niya yan. Pero ngayon na nagpakita ng pagiging statesman itong si Senator Chis Escudero sa paglipat para lang matuloy ang session niya sa Senado para magkaroon ng majority yung kabilang kampo, alam naman natin na meron ding kaso itong haharapin later on. Hindi ko alam ano ang magiging treatment yan ni Alan Peter Cayetano. So in summary, ang gusto ko lang iparating sa inyo, itong ugali, itong pinapakita ni Senator Alan Peter Cayetano, very unprofessional, lawful, at masyadong makasarili. Very arrogant at nagpapakita ng walang patumanggang yabang. Sumasaksak sa isip niya na napaka-powerful niya. Nagaya nga na sinasabi ko kanina, ang pinanggagalingan ng power nitong pagiging Senate President ay galing sa majority ng mga miyembro. Kaya hindi niya po pwedeng ipagmalaki ang pagiging Senate President niya. Hindi po pwedeng maging diktador siya. At ang pinaka-importante rito, mga kapatid, mga kababayan, ang legislative, kasama ang lower house at ang Senado, ang judiciary, ito yung mga husgado, at ang executive, yan po ay parte ng gobyerno. At ang kanilang power, ang lahat po ng power ng mga ito, nanggagaling sa ating mga mamamayang Pilipino. Tayo po ang nagbibigay ng power sa kanila. Hindi po ang individual na capacity nila. Kaya hindi nila pwedeng ipagmalaki ang kanilang posisyon. Temporary position po yan, pribilehyo po yan na nanggagaling sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya tigilan na sana nitong si Alan Peter Cayetano ang pagiging arogante at napakayabang sa kanyang posisyon. Tayo po ang nagbibigay ng power sa lahat ng mga government positions na yan. Tandaan po natin. Kaya, pwede po tayo mag-demand, pwede po natin hanapan ng trabaho itong mga ito. Kaya yung ginawa nilang pag-boycott sa session sa Senado, mali po yun. Dahil inapasweldo po natin ang mga senador na ito. 3 araw silang hindi umaten sa session. Mabuti na nga lang at ito na nga si Chis Escudero ay bumaliktad, pumunta sa kabilang kampo. Nagkaroon sila ng quorum at natuloy ang session ng Senado. Dahil kung hindi, violation po sa batas ang ginawa nitong grupo, nitong si Alan Peter Cayetano. Ganyan po siya ka-arogante at ganyan po siya kayabang. Ganyan niya pinagmamalaki ang posisyon niya at gustong-gusto niya maging diktador na katulad ng kanyang puon na si Digong Duterte. Tandaan po natin yan. Whether kayo ay supporter or hindi, ganito po ang klase ng senador na to, ganitong klaseng tao po ito, hindi po deserve na pasweldohin nating mga mamamayang Pilipino. Tayo po ang nagpapasweldo, tayo po ang nagbibigay ng power sa kanila. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Importante po yung subscription ninyo sa mga bago lang dito sa aking channel dahil wala naman po kayong babayaran sa YouTube. At mga kapatid, mga kababayan, share na rin po sa ating mga kakilala, kaibigan, itong ating episode para marami makaalam tungkol sa ating mga topic na pinag-uusapan dito. Maraming salamat po at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo. What we felt and said